Saan kaya galing ang kanyang karunungan at pagpapagaling? Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni Marcos, chapter 6, verse 1 to 6. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, pumunta siya sa kanyang bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang araw ng pahinga, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi, "Ano't nangyari sa kanya ang lahat ng ito? Saan kaya galing ang karunungang ito na ipinagkaloob sa kanya? At saan din kaya galing ang mga himalang ito na nagagawa ng kanyang mga kamay? Di ba't siya ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni Jaime, Jose, Simon at Judas? Di ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae? At bulag sila tungkol sa kanya." Sinabi naman sa kanila ni Jesus, sa kanyang sariling bayan lamang, sa sariling kamag-anakan at sambayanan, hinamak ang isang propeta. At hindi niya na kayang gumawa ng himala roon. Ilang may sakit lamang ang pinagaling niya sa pagpatong ng kamay, at namangha siya sa kawalan nila ng paniniwala. Naglibot naman si Jesus sa mga nayon sa paligid sa kanyang pagtuturo. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kung titingnan natin ang kalagayan ngayon, ang napili ko ay pagtuturo. Si Jesus ay nagturo. Sa kalagayan ng mga pagtuturo ngayon, ang pagtuturo ay isang propesyon. Kailangan nakatapos ka ng Bachelor of Science in Education, Bachelor of Science in Elementary Education, at ang iba ay may mga master's degree, at yung iba nga nagpo-proceed pa sa doctorate. Sa Austria, nung kami nagkaroon ng exchange program, nakita ko yung mga theological schools, at nakita ko rin ang mga forte nila. Sa kanila, more on academics. Meron nga na ang pangalan, merong pangalan MA, tapos may doctorate sa uli, ang hahaba. Nagkaroon kami ng exchange program ng sa University of Vienna, at ang sa amin yung Intercongregational Theological Center, na nagkaroon kami ng exchange sharing ideas kung paano ginagawa ang teolohiya. Sa aming pagbabahagi, 3 klase ang aming pamamaraan ng pagtuturo. Merong school-based, ito yung academics nating sinasabi. Dito tinuturo yung mga dogma, itong mga Bible, mga theology, at mga iba't iba pang mga theological and sociological studies. At
ang naging party ko dito, ako yung humawak ng pastoral. At isang klase rin ng pagtuturo ang pastoral at ang spirituality. Pinag-uugnay itong tatlong ito. Ito yung tinatawag naming integrative effort. Pinahagi namin ang pastoral immersion sa iba't ibang klase ng tao, sa bilibid, sa street children, mga special children, special people, and mga home for the aged. Yung iba nga sa mga Hansenites. At tiningnan namin sa pastoral ang realidad, ano ba ang realidad ng buhay ng tao? Ang realidad ng kanilang komunidad at paano sila nag-i-interact sa isa't isa at ano ang kanilang mga karanasan. Ito ay parte ng aming pagtuturo na hindi lamang school-based kundi isang integrative session and doing processing skills. Kinukuha natin ang mga karanasan nila sa komunidad at pinag-uusapan ito na merong papaano ba nakaapekto ang buhay at karanasan ninyo sa mga tao, sa inyong mga being member ng kongregasyon o nag-aaral sa isang teolohiya. At papaano ang salita ng Diyos at ang kalagayan ay magkakaroon ng ugnayan. So ito ay magandang klase ng pagtuturo na matagal naming ginagawa. At sa paniniwala namin, ito ay isang klase ng kaalaman na hindi lamang sa school-based, kundi ito ay sa isang pastoral na kaalaman. At kung titingnan ko rin yung pagtuturo ni Jesus na sa kanyang karanasan ng pagtuturo, kung babasahin natin muli, parang di siya tinanggap ng mga kanyang mga kababayan. Parang sinisino. Sino ba ito? Anak ni Jose, isang karpintero. At si Jesus, sabi niya gano'n, ang hindi tinatanggap ang propeta sa sariling bayan. Kaya, isang karanasan din ni Jesus sa pagtuturo, hindi lahat ng itinuturo niya ay tinatanggap ng mga tao. Ganon din sa atin. Kaya, sabi niya ganyan, mapatuloy tayo sa ating pagtuturo sa ibang lugar. Kaya, ang pagtuturo ay isang profesyon, isang pagpapahalaga, at isang method na meron tayong ibinibigay na ano yung nais ng Diyos para sa mga tao. At ang sentro ng pagtuturo ni Jesus ay ang kaharian ng Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.